believers at saka rebuke ng unbelievers. Napakalaki po ng diferensya. Yung rebuke ng believers, kasama po yung believers, no? Kasama po yung pagmamahal ko. Sa believers, kaplastikan lang yun. Pero sa believers, nandun yung pagmamahal. Hindi kaplastikan, nandun yung puso. Nandun naman sa Bible, eh, na? Di ba? Kapag ka, inano ka, open religion. Diba? Minsan, huwag tayo hindi sasama doon. Kasi nga, ang Kristiyano hindi na handa sa mga ganyang bagay, hindi na naroon. Pagkos, ina-realize niya na nababago. Pwede natin ang youth camp na malapit. Lahat tayo rito, namimiss ng pagka youth camp. Ako, namiss ko pag alala ko sa Tolosa Leyte. 5 days po kami doon. Eh, si Pastor Win po ang nag-host. Alala ko yung Seek First the Kingdom. Aso, parang ano, no? Matthew 6:33 ang tema namin eh. Seek ye first the kingdom. Seek first the kingdom. Yung ganun, nagkanta pa nga kami. Only pero masaya. Pero mo, 5 araw ka doon. Ang dami namin siguro, mga kulang-kulang 1,000. Samar, Tacloban, Carigara, kasama pa yung lapas pa doon. Lahat ng mga Baptist Church. Nagsama-sama ang host sa Grace Baptist Church kay Pastor Will. Sa Grace Baptist Tacloban City. No? Ako po ay walang ginastos. Sponsor ni Kuya Willie. Kasi time na yun, may bagong sasakyan si Kuya Willie, akong conductor. Wala kayong problema kasi may sasakyan kami po natin. Tolosa lang. Pang Haro Tacloban. Yung namamasaya ng conductor ako. Ang conductor to sa likod. Hindi sa harap. Sa likod. 11 passenger. Bagong-bago. 11, 22, tas sa gitna pa. Dami, pati sa atin. Ganun sa probinsya. Lahat. Kailangan pagsakay pa lang doon, singilin mo na kasi pagkain hindi. Pagbaba. Kailangan pagsakay, singil, sakay, singil. No? So, masarap po maging young people. Maraming laro. Pwede kang balikan sa maging young people. No? Talagang nandoon. At may purpose kung bakit mga young people. Meron ka makikilala. Oo, ano nang ligawan? Eh kaysa naman sabi ng Bible, di equally yung saan ang gusto mo doon sa mga barkada ng believers? Mas magandang pumili ka na doon. Alam mong alam mong safe na, alam mong anak kayo ng Panginoon, di ba? Kaya may purpose din yun. Bukod doon sa mayroon may purpose para may makilala ka. Para huwag ka nang lalabas. Hindi ka na pwedeng, believers yun eh. Di ba? Ano may purpose din. Kaya bakit merong young people? Isa rin yun. Maraming purpose, pero isa rin sa purpose. No? Kailangan naman maghanap ka pa sa iba. Eh, nandyan na yung magagandang mga anak ng Panginoon. Magaganda yan. Iba ng pangit yan. Di ba? Yun, taga ano? Taga Samuel sa... Kaya pastor ano? Ganda, Black Beauty. Ganda rin. Ano siya? Ha? Maganda rin kasi ano rin eh. Minsan ganun eh. Wow, kailangan lagi kang maganda mga suot. Yung mga ihahanda mo talagang pampapogi, pampamaganda. Diba? Kaya masarap talaga. Kasi siyempre magpapapansin ka dun eh. Diba? Ganun talaga. Hindi, isa rin yun. Pero higit sa lahat, ang pinunta natin doon, ang salita ng Pag-ibig. Pero mas maganda, huwag ka na maghanap ng iba, doon ka na. Tama, mali. Tama. So, may purpose. Anyway, salamat sa Panginoon at muli, mga bata, huwag tatakbo-takbo.
Handa po natin ang ating sarili at makikinig tayo ng salita ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Ginagamit itong ating kapatid. No? At pag-pray natin, matatapos ng kanyang Bible School. At tanda ko sinabi niya eh. Sabi niya, hindi ako magpapastor pagka wala akong asawa. Meron siyang kayo. Kaya, hintayin natin na huwag mo lang mag-asawa. Makapiling pa natin na mahaba-haba yung ating kapatid. Sa kapelosip to eh. No? Papauwi na lang. Meron naman tamang oras ang kung bibigay ng Panginoon. Pero hanggang wala pang asawa, enjoy natin, lamnamin natin na makapiling natin itong ating kapatid. Kasi pag magsarili na itong church, hindi na natin maano, busy na ito sa busy na sa kanyang paalam na. pagpapastoran kung saan man, no? Kung saan man siya ipalipad ng Panginoon. Hindi natin alam. Ang Diyos ang nakakaalam sa lahat ng tao. No? So, salamat sa Panginoon. Ginagamit ito ang ating kapatid. Maraming trials, no? Maraming trials sa buhay, pagpapastor, pag-aaral, nandun yung may trabaho ka, tapos biglang ihina, no? May pangailangan ka, pero biglang ihina ang trabaho mo, tinintest na ng Panginoon. Lahat naman tayo. Meron kang inaasahan na income, biglang niliit, kasi tulad yan, no? Tumaas ang gasolina, konti lang magpapaayos, 70 na diba? Pero sabi nga hindi tayo mag-focus sa mga ganung bagay. Focus pa rin tayo sa Panginoon. No? Saan, yun naman talaga yung binigay sa atin ng mga source of income. Tama po. No? Amen. Huwag natin patagalin, tawagin na po natin ating kapatid na Brother Justin Nasa. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. At purihin po ang Panginoon. Ayan, short sleeve naman ako. So, hindi tayo hahaba. Kung kanina kinuha natin ng isang oras mahigit, no? Kukunin natin ng isang oras na lang ngayon. No? At salamat po sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa atin ng wisdom. Mahirap gumawa ng mensahe. Okay. Mahirap din mag-preach. Yung deliverance mahirap, yung preparation mahirap. So, nagkabiglaan kasi yung message kanina dapat pang ngayong hapon yon. So, ngayon yung panghapon wala. Wala nang message. No? Kasi nagamit na kanina ng umaga eh. So, wala tayong gagawin. Pero hindi po ganun, no? At nag-pray ako sa Panginoon unang-una. Ano ba yung mga dapat na i-preach? Amen. Ano ba yung dapat nating sabihin or pangaral mula sa salita ng Panginoon? At I do believe ang Diyos pa rin ang siyang patuloy na mangungusap sa bawat isa po sa atin sa hapon po nito. Okay, ang haba ng introduction ni Brother Wilson eh. May introduction na yun. Punta tayo sa points. Huwag niyo akong pagmadaliin mag-asawa. Para kayong tatay ko eh. Usap kami ng tatay ko kahapon. Dahil yung mga sakit niya, naman ako. Ang dami ko pasa, ipag-pray niya ako, ang dami kong pasa sa binte. Kaya medyo mahirap tumayo, maraming iniinda. Hindi na ako nagpupuyat eh. Ang sabi niya, ang bata-bata mo pa, yung mga dapat hindi mo manahin, yun pa yung minamana. Bilis mo mag-asawa at magkaanak ka na, baka hindi ka umabot ng ilang edad. Dahil sa dami ng nararamdaman. But gayon pa man, no, ang Diyos ang siyang may control sa ating buhay. Siya yung may hawak ng buhay ng bawat isa po sa atin. Yung nagbigay ng kalakasan kay Sister Eliana, walang iba yung Panginoon natin. Amen. Diba sabi ni Apostle Pablo sa book of Philippians, I can do all things through Christ which strengthens me. Amen. Siya yung magbibigay patuloy ng kalakasan. Minsan lang huwag din tayong maging pasaway talaga. Minsan bakit tayo nagkakasakit, nagagawan din natin. Amen. Amen. Pupuyat tayo kumakain ng tama. No? Alam niyo nung last time na kami nagpunta ng Naik, 24 hours akong gising. Magkakasama kami nila pastor. Pero ang kaibahan naman nun, kahit 24 hours akong gising, may kumakain kami. Hindi ka kaya nung puyat ka, tapos wala ka pang kain, talagang manghihina ka. Doon aantokin ka lang, pero may laman pa rin, ano kasi may doon ang kain sa Naik.
Kakaserve lang sa'yo, hindi pa nakakababa yung kinain mo, kain na naman, hanggang hapon, hanggang gabi, ganun ang naging buhay namin nung kami ay nasa naik. Kaya salamat sa Panginoon, no, sa mga hospitality doon, na mga kapatid doon ay ilamit sila, purihin po ang Panginoon. Hindi na po natin pakatagalin pa, let's all rise up, give reverence to the Word of God. In the book of 2 Timothy chapter 4, verse number 6, down to verse 18. First, 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4. Verse number 6 down to verse number 18. Say amen. Amen. Second Timothy 4, 6 to 8. For I am not ashamed. Okay, 2 Timothy chapter 4, verse number 6 down to verse 18. Babasahin ko po. Sundan na lamang ng inyong mga mata. The King James Bible says, For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, which is the judgment seat of Christ. And not to me only, but unto them also that love his appearing. Do thy diligence to come shortly unto me. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Only Lucas with me, take Mark, and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. And Tychicus have I sent to Ephesus, the cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially with the parchments. Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his work. Of whom thou were also, for he had greatly withstood our words. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. 17, notwithstanding the Lord stood with me, and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouths of the lion. Last verse, and the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. May the Lord bless His holy word. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila, maraming pong salamat muli sa pagkakataon na makapangaral, Panginoon, ang inyong pong seta. Manuman, Panginoon Diyos, ang nakita niyo pong kamalian, kasalanan po sa aming puso, ito po hiningi ko po ng kapatawaran sa inyo, upang maging karapat-dapat po na mangaral ng inyong pong seta, at maging karapat-dapat po kami, Panginoon, na makatanggap ng mga pagpapala mula po sa inyo sa hapon po nito. Panginoon, Diyos by the Spirit po, kayo po siyang manguna. Tago niyo po ako, Panginoon, sa likod ng pulpitong ito, kayo po siyang makita. At ang inyong pong seta, O Diyos, patuloy siyang makitaas, hindi po ang bawat isang po sa amin. Again, Panginoon, kayo na po kikilos at manguna sa kabuuan po ng pangaral ng inyong pong seta sa hapon po na ito. Ito lamang po ang aming panalangin sa Pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Amen. Tayo po'y makakaw po. The title of this message, A Testimony of a Life. A Testimony of a Life. Isang patotoo ng buhay. Okay? Makikita natin, no? The main theme of the 2 Timothy chapter 4 is how a Christian is to live in the apostasy of the last days. Makikita natin sa ating binasang passage, ito po ay isang, yung tema nito ay kung paano mamuhay ang mga Kristiyano sa apostasy sa mga huling araw. Alam naman natin, we are living in these last days. Amen? Tayo po ay namumuhay na sa mga huling araw. Kaya nga kapatid ng Pablo, hinahanda niya ang kapatid ng Timothy, si Pastor Timothy, na kung saan
Tinitrain niya ito sa paparating na huling araw. Sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 3, verse number 1, "This know also that in the last days perilous time shall come." Men, ibig sabihin yung mapanganib po na panahon ay darating at we believe na kung saan sa mga araw po na ito, sa panahon po na ito, tayo po ay namumuhay sa mga mapanganib na panahon. Amen. Amen? Alam naman natin yung word na apostasy means departing from the real one. Yung paglayo ng tao sa katotohanan. Yung paglayo ng tao mula sa salita ng Diyos. Ang apostasy ay nag-uumpisa sa mga Kristiyanong anak ng Diyos. At ang kasunod nito yung mga taong wala sa Panginoon na lumalayo at ayaw nila makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Hindi po ba natin napapansin mga kapatid? Sa tuwing tayo po inangaral sa labas, mas madami yung tumatanggi sa binibigay natin babasahin kaysa doon sa mga tao na tumatanggap. At salamat, meron pa rin mga tao na malambot ang puso at tumatanggap ng mga libreng babasahin. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mapapagod na magbigay ng gospel tracts. Dahil yan po ay pwedeng gamitin ng Diyos upang ang tao ay makakilala sa Panginoon. Amen. So kung tayo po mga kapatid, mga minamahal ay mapapagod na magbigay ng tracts, mapapagod na tayo na mag-isip preaching, mapapagod na tayo na mag-soul winning, ang tao po'y pinapatay na po natin at tayo na po'y nagtutulak sa kanila patungo sa lugar ng impyerno. Amen. Amen? Pero mga kapatid, wag po tayong magkaroon ng kapaguran, wag po tayong maghimagod sa gawain po ng Panginoon, at hindi lang natin pinapatay yung mga kaluluwa na patungo sa lugar ng impyerno. Kung hindi tayo magpapatuloy mga kapatid, mga minamahal, pinapatay na rin po natin yung mga kabataan, yung mga susunod na henerasyon. Right. Amen? Especially yung testimony nila, tinitignan nila tayo kung paano tayo maglingkod sa Panginoon. So kung naglilingkod tayo sa Panginoon na hindi tama sa harap ng Diyos, isipin mo ba na pakikinggan ka na ang mga kabataan? Ang mga kabataan ngayon, matitigas na ulo kahit anong saway mo, kahit anong pagsasalita mo sa bata, hindi yan makikinig. Lalo na kung yung buhay po natin ay hindi tama. Ay magtuturo tayo ng ganitong bagay kung sa atin naman wala namang application. Amen? Magpipreach ako ngayon, tapos pagdating sa aking pamumuhay, hindi ko naman i-apply. Wala rin silbi. Ang sabi ng Bible, di ba, but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. James chapter 1, verse 22. So kung hindi po pala natin ina-apply yung ating mga napapakinggan, tayo po yung mga tagapakinig lamang at hindi doers of the word. Kailangan po natin i-apply, hindi lamang tayo nakinig, hindi lamang tayo natuto, kailangan ipamuhay natin yung ating mga napapakinggan mula sa salita po ng Diyos. Amen? E maganda po natin, this is the instruction or warning of Paul to Timothy. Ito yung warning ng kapatid na Pablo, ni Evangelist Paul, kay Pastor Timothy. No? Wina-warning na niya na patungkol sa darating na last days. Alam naman natin yung last days. Tignan natin sa 2 Timothy chapter 3, verse number 2. Verse number 1 down to verse number 7. The Bible says, "This know also that in the last days perilous time shall come. For men shall be lovers of their own selves." Mga tao na kung saan mapagmahal sa kanilang sarili. Covetous, no, boasters, may pagmamayabang, proud, o yung kayabangan. Amen. Di ba yung pride of life sa book of 1 John chapter 2? Blasphemers, pamumusong, disobedient to parents, yung mga kabataan, yung mga anak na kung hindi sumusunod sa kanilang magulang. Amen. Amen. Maraming kabataan ngayon, hindi marunong sumunod sa kanilang magulang. Hello? Disobedience to parents. Amen. Amen? Di po ba natin na-examine ang ating mga sarili? Kung nagpapasaway ka sa iyong magulang, huwag kang mag-expect na yung iyong magiging anak ay magiging tama rin sa'yo. Di ba? Nangyari kay David at kay Solomon, yung kanilang mga naging anak, naging kanilang mga apo, nangyari, naging sakit din nila ng ulo. So kung tayo pala, mga kapatid, mga minamahal, ay nagiging pasaway sa ating mga magulang, isang araw, pwede rin maging balik sa atin yun. Sabi nga ng mga matatanda, huwag mong ginaganyan yung magulang mo dahil magkakaanak ka rin. Tama? Panahon lang yan. Amen. Nagpasaway ka sa iyong nanay, sa iyong tatay, huwag kang mag-expect na pagdating ng araw, magiging maayos yung anak. Dahil ikaw mismo, tayo mismo, naging pasaway sa ating mga magulang. Unang-una, naging pasaway tayo sa Diyos. Hello? Doon sa ating tatay. Sinabi na ng Bible na tayo po ay mag-church. And yet, hindi tayo nag-church. Pagpapasaway na po yan sa Diyos.
Amen? Nakita natin na merong warning no, sa ating binabasa. Ito yung negative prophecies concerning the last days of the church. Okay, ito yung mga nangyayari sa panahon po natin ngayon. Continue tayo. Disobedience of parents, unthankful, yung mga taong hindi na marunong magpasalamat, unholy, wala nang kabanalan, without natural affection. Alam niyo yung without natural affection, yung mga tao na kung saan hindi tama yung kanilang pag-ibig. Lalaki, ibig sa kapwa lalaki. Babae, ibig sa kapwa babae. Without natural affection. Amen? Nakakalungkot sa mga churches ngayon, pinapasok na ng sodomy. Amen. Hello? Mga turuan po natin yung ating mga anak, mga ating mga kapatid, na huwag maging sodomy. Huwag palambot-lambot pagdating sa gawain ng po ng Panginoon. Kailangan itama natin yung dapat na itama at sa pamamagitan ng salita po ng Diyos. Diyos ang magtutuwid at ang dapat natin gawin ay pangaral ang salita po ng Diyos. Sabihin yung sinasabi ng salita po ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po tayong, kagaya ng sabi ng kapatid na Wilson, huwag tayong sasama ang loob kapag tayo po'y nakakarinig ng pag-rebuke sa atin. Amen. Huwag tayong sasama ang loob sa isang kapatiran kapag pinagsasabihan ka. Concern lang siya sa'yo. Amen? Eh anong gusto mo? Hayaan ka niya sa kasalanan na yan? Hanggang sa malugmo ka sa kasalanan na yan? Walang nagpaalala sa'yo? Sasabihin mo, ang Faith Baptist Church, hindi ako inalala. Ang Faith Baptist Church, hindi ako pinagsabihan. Hindi pala ako mahal ng Faith Baptist Church. Amen? Pero mga kapatid, the more na tayo po'y nakakarinig ng paalala, the more tayo nakakarinig ng rebuke, ibig sabihin concern sa iyong kapatid mo sa Panginoon. Ayaw niya na malugmok ka sa kasalanan na ginagawa mo ngayon. Hello? May paalala, kagaya ni Paul, kay Timothy, pinapaalahanan niya na maghanda sa paparating na uling araw. So tayo po'y nasa uling araw, kailangan din tayo maghanda hanggang hindi pa dumarating ang Panginoon. Kung hindi tayo maghahanda, kung hindi tayo magpapatuloy sa gawain ng Panginoon, sira yun ang mga susunod. Sira na yung mga susunod na henerasyon. Amen? Ano po natin? Without natural affection, trust breakers, full accusers, incontinent, ears, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, yung mga malalaki na ulo, lovers of pleasures more than lovers of God. Mas maraming silang pagmamahal sa pleasure ng mundong ito kaysa sa Diyos. For of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women, laden with sins, led away with divers lusts, ever learning and never able to come to the knowledge of truth. Amen. Kaya marami pong tao sa panahon ngayon, na hindi na po sila pumupunta or lumalapit sa knowledge of truth. Walang iba sa salita ng Diyos. Ayaw na nilang malaman yung katotohanan. Amen. Lumalayo na po sila sa katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, huwag tayong magkakaroon ng sama ng loob kung sino man yung preacher o pastor na tumatayo. Ang pinapangaral po sa itapo ng Diyos. Kung kayo magkakaroon ng sama ng loob, magalit kayo sa Diyos. Dapat bang magalit sa Diyos? No. Hindi po nakikipagbiro ang Diyos. Sabi ng Bible, God is not mocked. Amen? Hindi siya nakikipagbiro, hindi rin siya nakikipaglaro. So kung meron tayong dapat itama sa ating buhay, we are living in these last days, itama na po natin sa harap ng Diyos. Sa tulong at biyaya po ng Panginoon. Amen. There are 5 testimonies in the life of Apostle Paul that we may have also experienced. Na-experience natin ng mga nakarang taon or ng mga nakalipas na taon pa. Kung kailan kayo naging Kristiyano, di ba minsan nung tayo naging Kristiyano, nakaranas kayo ng trials, testing, or troubles, or minsan meron temptation, na naranasan din ng kapatid na Pablo. Yung buhay natin ngayon ay ilalagay natin sa buhay ng kapatid na Paul. Amen? Yung testimony ng kanyang buhay. Number 1, sa ating binasa, sa ating text, 2 Timothy chapter 4, verse number 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Number 1, testimony with a fight. Patotoo na merong laban, or merong pong labanan. Diba sabi nga, the Christian life is not a playground. Amen? It is a battleground. War battlefield. Ito po'y labanan. Sa ating pong buhay, sa ating buhay Kristiyano, meron pong labanan. Kaya nga sabi ni Paul, I have fought a good fight. Lumaban siya na meron pong pagkipaglaban ng may mabuting pagkipaglaban. Amen? Dapat sa atin din po, kapag tayo po ilalaban sa ating pong buhay Kristiyano, hindi man madali ang buhay, kailangan lumaban tayo na meron pong mabuting pagkipaglaban. Hello? The life of a Christian is not a playground, it is a battleground. Hindi ito laro.
na kung saan pwedeng nakuha mo na yung buhay na walang hanggan, hanggang doon na lang yon. May plano sa atin ng Diyos. Nung nakikialam po tayo sa Panginoon, nung tanggapin natin si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas ng ating kaluluwa, may plano sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili para maligtas. Pinili tayo dahil tayo po iligtas na. Nung tayo nasa Panginoong Kristo, pinili niya tayo na meron tayong gagawin para sa Kanya. Hello? Makikita natin yung bagay na makikipaglaban tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Huwag tayong, basta lang tayo lumalaban na wala naman doon sa angkla or wala sa hulog. Alam niyo po yung hulog, binanggit yan sa Bible, sa Book of Amos, yung plumb line. Di ba? At yung nakang sinasabi doon, yung walang iba yung plumb line, yung salita po ng Diyos sa Book of Amos. Alam niyo yung hulog? Sino nakakandi ng hulog? Kasi Tagalog eh. Yung hulog, yung ginagamit ng mga karpintero, mga mason, architect, engineer, ayun yung lubid na kung saan pag binagsak mo, meron yung ano sa dulo, may pabigat. So kung ang buhay pala natin ay wala sa hulog, ibig sabihin, pwede itong tabingi at hindi nakasentro sa salita ng Diyos. Ang nagsisilbing hulog po ng ating pong buhay, walang iba ang Bible. Ito yung nagdi-describe sa ating buhay kung tama ba yung buhay na pinapanguhay natin. Kung nasa hulog pa ba. Di ba sabi ng Bible, examine yourself, whether ye be in the faith, prove your own selves. Patunayan natin yung ating pong buhay, mga kapatid, mga minamahal sa Diyos. Minsan subukan din natin ng Diyos. Hello? Hindi ka nakakatanggap ng pagpapala. Subukin mo ang Panginoon, baka may kulang. Subukin natin ng Diyos, baka may kulang sa atin. Amen? Ang sa ating pong buhay, pakipaglaban, alam naman natin, hindi tayo nakipaglaban sa nakikita. Di ba? Ephesians chapter 6, buksan natin. Meron tayong kalaban. Ephesians chapter 6, verse number 10 down to verse number 12. Ephesians chapter 6, verse number 10 down to verse number 12. The Bible says, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of what? Power of His might." Merong encouragement sa atin dito na tayo po daw ay maging malakas. Magpalakas sa Diyos. Hello? Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Verse number 12, take note. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. So hindi po tayo nakikipaglaban sa for we wrestle not against flesh and blood sa laman. Hello? Hindi po tayo nakikipaglaban. Ang tunay po natin kalaban yung spiritual battle tayo. Meron tayong spiritual battle na yung ating kalaban hindi natin nakikita. Kaya nga mga kapatid, kung tayo po yung mga Kristiyanong nagpapatuloy na manghihina, mas maiisan po tayo ng kalaban. Amen. Alam niyo po ba, ang kalaban alam din ng Scripture? Hello? Ang kalaban alam din ng Bible. So, ang Kristiyanong hindi nagbabasa ng Bible, ang Kristiyanong hindi nagpe-pray, madali siyang matalo ng kalaban. Why? Di ba si Jesus Christ, anong pinanlaban niya sa Matthew chapter 4? Walang iba yung salita ng Diyos. It is written, it is written, it is written. Nasusulat. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen. Hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay. Ang pagkain natin spiritual, walang ibang salita po ng Diyos. Pinapalakas po natin yung ating pong spiritual na buhay dahil merong labanan sa buhay ng Kristiyano. So kung hindi po natin gagamitin yung mga armament or yung armas ng isang Kristiyano na binanggit po dito, di ba? Merong full armor of God. Sabi dito, the loins girt about with truth, the breastplate of righteousness, and the preparation which shall be the preparation of the gospel of peace, taking the shield of faith. Okay, makita rin natin dyan yung helmet of salvation sa ulo, and then yung the sword of the Spirit, which is the word of God. Walang ipang salita ng Diyos. The sword of the Spirit, which is the word of God. Hindi nyo napansin lahat ng mga binanggit dyan pang depensa. Isa lang yung pang-opensa. Ano yung pang-opensa? The sword of the Spirit, which is the word of God. Lahat siya pananggalang sa kalaban na hindi natin nakikita. Kaya kung hindi natin suot yung righteousness ni Jesus Christ, especially yung mga unbeliever, wala silang
righteousness in Jesus Christ, Amen. anong ginagawa nila? Yung mga bagay na ang diablo ang natutuwa at hindi ang Diyos. Amen? Eh bakit natin meron tayong panglaban ang salita po ng Diyos at sinabi sa verse 18, praying always with all prayer and supplication. Meron ding pananalangin. Kaya magkasama yung Bible reading at dapat meron ka ding prayer. Pagising mo ng umaga, mag-pray ka, magbasa tayo ng Bible. Amen. Amen? Huwag natin mahayaan na tayo aalis sa bahay, hindi pa na tayo nakapagbuklat ng isang chapter. Amen? Huwag tayong aalis ng bahay, hindi pa na tayo nakapag-pray. Amen. Nakakaya sa Diyos. Alam tayo ng Diyos eh. Amen? Kung sa atin walang application, huwag tayong mag-expect na yung ating mga mahal sa buhay ay madadala natin. Kasi sa atin mismo, yung testimony natin ay hindi nakikitang maayos. So kung hindi maayos yung nakikita ng testimony sa atin ng mga ating mga mahal sa buhay, mahirapan na tayong dalhin sila. Amen. Kahit anong gawin natin pag-pray, kung sa atin mismo may ginagawa tayong kalokohan, may ginagawa tayong hindi tama sa harap ng Diyos, hindi natin madadala yung ating mga mahal sa buhay. Alam na nga natin na merong labanan. Sumusuko pa tayo sa labanan na meron tayo. Pero sabi niya, sabi ni Paul, okay, sa ating text, 2 Timothy chapter 4, verse number 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Ibig sabihin sa ating kung palang pananampalataya, nagipaglaban tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita, kailangan nandun yung ating faith. Di ba sabi ng mga disciple, Lord, increase our faith. Amen. Kung tayo po'y nangihina spiritual, kung tayo po'y nangihina sa pananampalataya, ipag-pray mo, Panginoon, palakasin mo ang aking pananampalataya. Amen. Panginoon, nandilita yung pananampalataya ko sa iyo. Panginoon, increase our faith. Amen. Increase my faith. Amen. Minsan nakala natin sa ating buhay, kaya natin yung ating sarili. Pray. Hello? Minsan gumagawa tayo ng mga desisyon sa buhay na akala natin kalooban ng Diyos. No! Amen. Kailangan isinasangguni muna natin sa Diyos yung mga bagay bago natin ito bigyan ng hakbang. Tama? May mga ginagawa tayo sa ating buhay na hindi naman pala yung narapat or naayon, hindi naman pala yung kalooban ng Panginoon. Anong nangyayari sa ating mga anak ng Diyos na papahamak? Amen. Minsan ang tao sinisisi pa sa Diyos. Nakakaya tayo sa Diyos pag gano'n. Amen? Huwag natin isisi sa Diyos. Ang lahat ng ginagawa natin na nagkakaroon tayo ng pagkakamali dahil din sa ating sarili. Dahil sa ating pong ginagawa. Amen. Kalooban ba ng Diyos na magkasala ka? No sir, no ma'am. Amen. Ayaw niya na magkasala ka, ayaw niya na malis ka ng landas. Right. Minsan gumagawa tayo ng maraming hakbang sa ating buhay. Akala natin dito tayo sa buhay na to magiging maayos. Pero makikita mo hindi pala doon yung kalooban ng Diyos. Lumalala lang yung buhay natin. Amen. At lumalayo pa tayo lalo sa Panginoon. Amen? Sa paghahanap ng trabaho, dumarating yan sa mga Kristiyano. Kahapon kausap ko yung dalawang kapatid. Sabi ko sa kanila, kung kayo ay maghahanap ng trabaho balang araw, kung kayo magtatrabaho, ang hanapin nyo at ang ipag-pray nyo, yung linggo ang day off. Amen. Hello? Amen. Why? Dahil kapag tayo po ay inuna natin yung mga trabaho, inuna natin yung mga bagay na hindi nalulugod ng Diyos, lalayo tayo sa Panginoon. Amen? Kaya kung magtatrabaho po tayo, piliin natin yung Sunday ang day off. Amen. Tama? Amen. Salamat sa Panginoon na meron akong among mabait na mag-half day na ako dahil kailangan kong mag-aral sa Bible school. Kailangan kong umattend ng prayer meeting, so half day lang. Salamat sa Panginoon, niloob niya yung ganong amo. So kung magpipray tayo, pag-pray natin yung amo na maunawaan yung ating sitwasyon bilang mga Kristiyano. Amen. Amen? Huwag yung kapatid Sunday, kinukuha na natin. Kaya minsan yung paniningil doble pagdating ng Monday. Amen. Hello? Kung binuhin mo yung Sunday, hapitin mo, kukunin mo pa yung kalahati. Kaya pagdating ng Monday, double pay. Double din ang paniningil sa'yo. Amen. Ay, holiday ngayon. Tama-tama. Double pay. Hindi mo na ako mag-church. Pagdating ng araw, lahat ng nakuha mo, gagamitin mo rin dahil nagkasakit ka. Amen. Tama? May balik sa atin. Why? Hindi natin inuna yung Diyos na nagbigay ng trabaho na meron tayo. Meron tayong dapat i-prioritize. Meron tayong dapat unahin. So kung hindi mo inuuna ang Diyos, hindi niya ibibigay yung nasa ng iyong puso. The Bible says, delight yourself in the Lord, di ba? And He shall give thee the desires of thine heart. Ano man yung nasa ng iyong puso, ito man ay maganda. Pero kung hindi mo inuuna ang Diyos, hindi natin tinatama yung ating sarili sa harap ng Diyos, I tell you the truth, hindi ibibigay ng Panginoon.
Amen? Kahit anong sipag natin sa ating buhay, hindi pagkakalob ng Panginoon. Why? Meron tayong kulang at meron tayong kailangang ayusin sa harap ng Panginoon. Amen? Makikita po natin testimony with a fight. We experience trials, testing, trouble, temptation, but we need to increase our faith. Pray for the Lord. Pray to the Lord. Manalangin tayo sa Panginoon. Ano man yung ating nararanasan, nagkakaroon man tayo ng sakit, mahina man ng benta, mahina man ng kita ng iyong trabaho, mga kapatid, mag-pray tayo sa Panginoon. Minsan inaalaw ng Panginoon na, sige, ganyan lang muna ang dapat mong kitain. Kasi minsan ang Kristiyano walang control, walang money management. Kapag sobra tayo sa pagpapala, kung ano nang binibili, add to cart, check out. Place order, patay na. Amen? So minsan, pinaparanas sa atin ng Panginoon na tama lang muna yan, anak, nang hindi nang makali ka naman. Wala nang pupunta sa bahay ng takatok shopping. Tama? Kasama ko, pati sarili ko, sinasabi ko. Hello? Minsan dumadaan tayo sa mga bagay, and why? Tayo rin po mismo nagiging pasaway pagdating sa pera. Wala yung money management. Pero salamat sa mga encouragement, sa mga paalala, na kung saan dapat matuto tayo na mag-manage. Dumating man yung araw na kailangan natin yung pera, may magagamit tayo para sa bagay na yun. Kung hindi tayo nag-ipon, hello, pagdating ng araw, wala tayong gagamitin. Dumating man yung matinding problema, may gagamitin tayo para sa atin. Ay yung gagamitin ng Diyos. Amen? Mga kapatid, mga young people, huwag tayong laging aasa sa ating mga magulang sa pagbabayad sa ito. Amen. Mahaba pa lang ang youth camp, mahaba pa yung distansya. After pa ng youth camp, sinasabi na, mag-ipon na kayo, mga bata, mga kapatid, para sa susunod na youth camp, sa susunod na taon. And yet, dumating na naman yung youth camp, hindi ka na naman nag-ipon. Anong ginawa natin? Inasa na naman natin sa ating mga magulang. Mga kapatid, tumatanda po tayo. Hindi habang buhay, bata tayo nabebabyhin lang. Hello? Magkaroon din po tayo ng pagkukusa. Hello? Diyan pa po kayo? Testimony with a fight. Number 2, nating makikita, hindi lamang testimony or patotoo na merong labanan, testimony with a finish. Meron pong tinatawag na finish line or na meron tayong dapat tapusin. Sa verse number 7 nating binasa, doon pa rin po, I have fought a good fight, I have finished my what? My course. I have finished my course. Nasabi ni Apostle Pablo ito dahil natapos niya yung kanya pong yung kanyang kurso, yung kanya pong takbuhin, kaya yung kanyang karera. Na makita natin yung pressure ng buhay ni Apostle Pablo, makita sa Book of Acts, nung siya'y na-convert, hanggang sa mga kanyang mga sinulat, mula sa Romans to Philemon, makita mo yung buhay ni Pablo, merong pressure. Hello? Kaya nga sabi niya, di ba, I press toward the mark. Walang iba yung mark doon, yung finish line. Hello? Merong pressure. Sa ating pagtakbo, merong pressure. Kagaya ng preaching kanina, sa ating pagtakbo, merong pressure. Amen? Minsan dumarating sa atin yun, yung pagka-pressure. Pero mga kapatid, merong finish line na naghihintay sa atin. Sabi doon, I press toward the mark for the prize. Bago yung prize, yung mark muna. Ibig sabihin, matapos mo muna yung finish line, bago yung prize, I press toward the mark for the prize of the high calling of God. May gantimpalang naghihintay sa mga tao na nagpapagal at natapos ang kanilang karera bilang mga anak ng Diyos. Kung hindi natin natapos, magiging tunga nga tayo pagdating ng judgment seat of Christ. Hello? Tingnan na po natin 1 Corinthians chapter 9, yung ating text kanina. 1 Corinthians chapter number 9, verse 24. Sabi ng Bible, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. Tumakbo tayo hanggang sa ating pumakamtan, tama? And every man that striveth for the mastery is temperate. Man, yung temperate ay yung isang pagdidisiplina rin sa ating sarili. No? Kaya nga sabi ni Dr. Rockman, wala tayong makikita na naninigarilyo yung mga boxer o mga racer dahil alam meron silang disiplina sa kanila pong mga sarili. In all things, now they do it to obtain all things. I obtain a corruptible crown, but we, sa atin,
Di ba sa mga kamera po na natin nakikita yung mga pageant, yung kanilang crown ay na ano? Kinakalawang, nananakaw, yung sa atin incorruptible crown. Amen. Hindi siya nananakaw at hindi rin siya naluluma. Amen? Hindi rin po siya, makita natin, hindi naluluma, hindi naalikabukan, hindi nangangalawang. Di ba, incorruptible crown pagdating ng araw. Alam naman natin ang meaning ng incorruptible crown sa mga faithful na tumatakbo sa gawain ng Panginoon. Amen. The question is, are we faithful? Tayo ba'y tapat sa harap ng Diyos? O baka hindi po tayo tapat sa harap ng Diyos? Dapat makita po natin na as a Christian, to reach the finish line, we need these things. Letter A, dedication. Sa ating pagtakbo, kailangan po natin na tayo po'y maging dedikado sa ating ginagawa. Meron kang dedication na matapos mo yung iyong finish line. Yung kasipagan, yung eagerness na naglilingkod ka sa Diyos. Makita po sa atin ng Panginoon yung letter B, devotion. Yung pagmamahal. Mahal ba natin yung ginagawa po natin paglilingkod sa Panginoon? O hindi natin mahal yung Panginoon? Minsan makikita natin yung buhay ng isang Kristiyano kung gaano niya kamahal ang Diyos. Amen. Kung paano siya mamuhay, kung paano siya maglingkod sa Diyos, doon natin makikita kung gaano kamahal ng isang Kristiyano ang Diyos. Mga kapatid, yung pag-ibig po ng Diyos sa atin, pinatunayan niya na 2,000 years ago sa cross of Calvary. The question is, tayo po ba napatunayan na po natin yung ating pong pag-ibig sa Diyos? Kailan natin huling napatunayan yung ating pong pag-ibig sa Panginoon? Sabi nga ng Bible sa Book of Revelation, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Iniwan po nila yung kanilang unang pag-ibig. Ang unang pag-ibig ng mga Kristiyano, walang ibang ating Panginoong Jesucristo. Kung sino man yung unang ulit sa atin, walang ibang Panginoon. The Bible says, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The Bible says, but God commended His love over us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sabi ng Bible, we love Him because He first loved us. Karapat-dapat po nating mahalin ng Diyos dahil Siya po yung unang umibig sa atin. Siya yung unang nagmahal sa atin. Kaya mga kapatid, huwag nating wawalain yung devotion, yung pagmamahal. And letter C, decision. Right decision. Sa pagtakbo po natin, upang matakbo natin yung finish line ng maayos, matapos natin yan, dapat meron kang right decision. Hindi yung basta decision ka lang sa isang ginagawa mo na hindi mo yun, tawag doon na hiningi ng sa Panginoon. Advice sa Panginoon. Kung hindi mo pinag-pray or guide, hindi mo hiningi ng guidance sa Panginoon. Bago tayo mag-desisyon sa ating pagtakbo, tingnan din natin kung tama ba yung ating pong tinatakbo. Amen. In letter D, direction. Upang matapos natin yung finish line, kailangan may direction. Hindi tayo tumatakbo na basta ka lang tumakbong patagilid, tumatakbo ka na patalikod, wala pong nakipagkarera na gano'n ang ginawa. Wala tayong nakita tumakbo patalikod at iniwan niya yung finish line. Hindi po gano'n. Tayo, tumatakbo po tayo, dapat merong direction. At magkakaroon ng direction ang ating pagtakbo sa pamamagitan ng salita po ng Diyos. The right sword. Kailangan po sa ating pagtakbo merong right sword. Meron kang tamang gamit or right uniform. Amen? Kasi kung hindi tama yung ating ginagawa, saan ba nag-uumpisa ang tamang direksyon? Sa tamang salita ng Diyos. Eh kapag kurap ang iyong binabasa, kurap ang iyong napapakinggang salita ng Diyos, mag-expect ka na hindi tama yung direksyon na ituturo sa inyo. Why? Mali nga yung sinasabing Biblia na yun eh. Amen. Tinatawag yung so-called Bible. So kung walang direksyon, kung hindi tama yung ginagamit natin salita ng Diyos, pwede po tayo madaya. Bakit maraming mga naglipa ng maling doktrina dahil sa maling salita ng Diyos na ginagamit? Dahil sa maling Bible. Amen? Dapat din natin malaman na meron pong rightly dividing the word of truth. Amen. Sa King James Bible, merong rightly dividing the word of truth. Walang iba yung tamang dispensation. Bakit maraming Baptist na naging hyper-dispensationalist? Wala kasing tamang dispensation. Ang tawag sa kanila, hyper-dispensationalist. Pero yung hindi naniniwala sa tithes and offering, ang gusto nila above tithes. So, paano mo nalamang above tithes ang isang bagay kung wala kang basihan? Ano yung basihan mo? Ito yung tithes.
Hello? Ay, hindi kami naniniwala sa tithes and offering. Naniniwala kami sa above tithes. Eh, 20 pesos nga, hindi ka makapagbigay. How much more yung 30 pesos? Bibigay mo ba yun sa Panginoon? Hindi! Kaya huwag mo natin sabihin na above tithes, yung mga hyper-dispensationalist na yan, sila na lang ang hindi mag-tithes. Tayong mga dispensationalist, mag-tithes tayo dahil ay sinasabi ng Bible. Ay, yung Malakay 3:10, sa mga Hudyo lang yan. Pero may sinabi ang Bible sa New Testament. Kaya applicable pa rin sa atin yun, spiritually. Kaya nga, merong rightly division. So, kung hindi natin ito ina-apply ng tama, pwede tayong, pwede tayong mawala sa direction kung hindi tama yung ating ginagawang pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Amen, yun yung mga hyper-dispensationalist. Naniniwala naman siya na sila daw pinili. Diba? Yung mga Calvinism, pinili daw sila. So, ang tanong ko lagi sa mga yan, paano mo na lamang pinili ka ng Panginoon? Tama? Ay, tumanggap ako sa Panginoon. Eh, di tumanggap ka sa Panginoon, hindi ka pinili ng Panginoon. Hello? Tama? Eh, tumanggap sa Panginoon, bilang Diyos na nakapagligtas ng kanyang kaluan, ang tawag sa kanya, ni-receive niya ang Panginoon. Sumamba tayo sa Panginoon, hindi siya pinili. Eh, kung meron palang pinili, kawawa naman yung mga taong hindi pinili at sila'y pupunta sa impyerno. Tama? Eh, sabi ng Bible, ang lahat ng tao ay gusto niyang maligtas. Book of Timothy, Book of Peter, diba? And come to repentance. Diba? Yung sa Book of Peter, ayaw niyang mapahamak ang tao, bagkus ang lahat ng tao gusto niyang mag-repent. But come to repentance. Pakita po natin, mali ang Calvinism. Yung mga CCM, pinasok na yung Calvinism, delikado na yung aking mga tiyahin. Patungo na sila sa Calvinism. Okay, dahil isa pa yung losing salvation. Andiyan na rin sa kanila. Nawawala na ang kaligtasan. Delikado. Ang isa lang naman lagi yung sinasabi dyan, paano mo i-describe yung buhay na walang hanggan kung nawawala ang kaligtasan? Tama? Mga kapatid, hindi ang salita ng Diyos ang may problema. Ang problema yung tao. Hello? Kung ano yung sinabi ng Bible, nabibigyan ka niya ng everlasting life, yun na yun! Hindi mo ba pwedeng baguhin yun? Kundi sana ang sinabi ng Panginoon, I will give you 10 years of life. Ito, 10 taon lang, may hangganan. Pero yung buhay na walang hanggan yun. Kaya ang buhay na walang hanggan napakasimple, word for word. Ewan ko, anong ginawa nilang pag-aaral sa pagaling sa salita ng Panginoon. So, sobrang talino, lumobo na utak. Man, makita po yung testimony with a finish. Galatians chapter 5, verse number 7, sabi ng Bible, you did run well. Who did hinder you that you should not obey the truth? Sabi ni Apostle Pablo sa mga taga-Galatia, you did run well. Who did hinder you that you should not obey the truth? Ang ganda na ng tinatakbo mo. Ang ganda ng performance mo pagdating sa Panginoon. Who did hinder you that you should not obey the truth? Sino ang umahadlang sa'yo para hindi sundin ang katotohanan? Pamilya mo? Girlfriend mo? Boyfriend mo? Kaibigan mo? Who did hinder you that you should not obey the truth? Kailangan examine natin minsan yung ating mga sarili. Sino ba yung pipigil sa atin upang hindi sundin yung katotohanan? Minsan kaya hindi natin matapos yung ating takbuhin dahil merong mga hindrances. Okay? Merong hindrances, walang iba yung pumipigil sa atin upang hindi tayo maglingkod sa katotohanan. Upang hindi tayo magpatuloy sa katotohanan. Alam naman natin yung katotohanan na sinasabi ng Bible, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth. Walang iba yung truth na yun si Jesus Christ. Walang ibang truth na yun, yung kanyang salita. Who did hinder you that you should not obey the truth? Sino pong humadlang sa atin upang hindi sundin? Ang ganda ng takbuhin natin, marami tayong ginagawa, umaawit ka sa choir, di ka nalilate, and yet, pag haba-haba ng panahon, nalilate na lang tayo, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo umaawit ng choir, hindi tayo nagsasoul winning, hindi tayo nagbibigay ng tracts. Who did hinder you that you should not obey the truth? Di natin matapos po yung ating pong takbuhin kung magpapalinlang po tayo sa nagpapa-stop sa ating maglingkod sa Diyos. Alam nyo, hindi naman talaga minsan may humahadlang. Alam nyo po yung isang unang-unang humahadlang sa atin, yung ating sarili. Hello? Bakit hindi tayo nag-church? Kagagawa natin. Ay, hindi ako makakapag-church, pastor. Sister, napuyat kasi ako kagabi. Sinong may kagagawan? Kaya hindi ka nakipag-church sa umaga. Ikaw rin. Tama?
Eh bakit ka, alam mo naman may panambahan kapag Sunday, so dapat matulog ka ng maaga, nang sagay nakapag-church ka. Eh bakit hindi ka nakapag-church, Brad? Bakit hindi ka nakapag-church, sis? Pastor, nagpuwet po ako, hindi na po napunta eh. Eh may hapon naman, pwede ka maghapon. Ay pastor, ganito ganyan. So marami ka ng dahilan. Marami tayong dahilan. Hello? Will it hinder you that you should not obey the truth? Ang finisher natin walang iba si Jesus Christ, finisher of our faith. Hebrews chapter 12, verse number 1 and 2. Sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Bakit tayo tumatakbo? Meron na pong unang nagtapos. Walang iba si Jesus Christ. Siya yung finisher of our faith. Tinapos niya na po yung mga bagay na hindi natin kaya sa cross of Calvary. Yung kaligtasan natin, na meron po tayo ngayon mga kapatid, tinapos niya po yun sa cross of Calvary. Ibig sabihin, meron ng unang nagtapos sa kanyang takbuhin. Walang ibang Panginoong Jesucristo. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Yung faith natin, nakamit natin, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Ito po natin, testimony with the finish. Number 3. Verse number 9 sa ating text. Verse number 9, 2 Timothy chapter 4, verse 9 and 10. The Bible says, do thy diligence to come shortly unto me. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Number 3, testimony of being forsaken. Testimony of being forsaken. The best role model of being forsaken is our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Let's remember how the Jews rejected Him. The Lord performed many miracles, and yet the people forgot about it. And they said, crucify Him, crucify Him. Kung meron mang isang tao o merong isang Diyos na unang kinalimutan at pinorsake ng tao, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba yung nakita na nila yung mga milagrong ginawa ng Panginoon, yung tubig ginawang alak, yung 10 ketongin pinagaling, ano pa, yung 2 tinapay, 3 tinapay ba yun, at 2 isda, 5 tinapay, at 2 isda, pinarami ng Panginoon. Pinakita na ng Panginoong Jesucristo yung milagrong yun sa mga Hudyo, and yet, pinorsake na ng Panginoon. Hindi lang nila pinorsake, sabi po nila, ipako nyo sa krus, ipako sa krus. Amen. Pero minsan mga kapatid, para rin tayong mga Hudyo, sa dami ng ginawa sa ating kabutihan ng Diyos, sa dami ng ginawang milagro sa atin ng Panginoon, kinalimutan pa rin natin ng Panginoon, iniwan pa rin natin ng Panginoon. Dumarating sa pagkakataon na tayo po mga Kristiyano nanghihina, lumalayo na tayo sa Panginoon. Amen. Huwag natin kakalimutan yung kabutihan at katapatan na ginawa ng Diyos sa atin. Amen. Amen? Minsan kasi, ang Kristiyano naghahanap siya ng maraming pagpapala. Ang Kristiyano ay naghahanap ng material blessing. Mga kapatid, hindi naman po nasusukat sa material blessing ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Alam niyo po ba, yung magising tayong buhay pa, malaking pagpapala na yan ng Diyos. Hello? Amen. Yung nagpapatuloy na sa iyong buhay na wala kang sakit, malaking pagpapala na po yun ng Diyos. Anong gawin mo dapat? Magpasalamat ka sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sabi nga ng isang mangangaral, nagpasalamat ka ba sa Diyos nang magising kang buhay ka pa? Amen. Isang itanong din natin sa ating mga sarili, nagpasalamat ba tayo sa Diyos nang magising tayong buhay pa tayo? Kaya nga mahalaga, pag gising natin ng umaga, mag-pray tayo. Panginoon, thank you sa panibagong buhay, panibagong araw, panibagong lakas na binigay mo sa amin. Hindi ko ito magagawa kung di dahil sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng meron ako, Panginoon, ay galing sa iyo. Pero maraming Kristiyano, kinalimutan na yung mga kabutihan ng Panginoon na yun. No? Anong ginawa niya? Nag-backslide, lumayo sa gawain ng Panginoon. Nagpasaway sa Panginoon. Pero mga friends, sabi ko nga po sa inyo, ang Panginoon, mahaba ang kamay niyan, anytime pwede tayong tamaan. May pagpapalo po. Anong pipiliin mo? Pagpapalo or pagpapala? Doon ka na sa pagpapala. Ay, paano ka pagpapalain? Paglingkod tayo sa Diyos, magpakatapat tayo sa Panginoon. So kung hindi tayo magpapakatapat sa Panginoon, papaluin tayo ng Panginoon kung totoo kang anak. Hello? Kung totoo tayong anak. Matakot tayo, ang dami mo nang ginagawang kasalanan, hindi ko pa napapalo. Examine yourselves whether ye be in the faith.
Amen. Di ba sabi doon, except, di ba, reprobates, yung kumbaga kung hindi ka, except na lang kung hindi ka ligtas. Baka hindi ka ligtas. Minsan ganyan eh, kaya nga nagkapapasok po yung losing salvation sa mga modern churches. Hindi nila dapat questionin yung salita ng Diyos, dapat nilang questionin yung tao. Pero mga kapatid, hindi mo pwedeng i-judge ang isang tao. Ang Diyos lamang at siya ang totoong nakakala kung talaga bang siya'y ligtas. Kung siya ba'y totoong anak ng Diyos. Hello? Mga kapatid, makikita po natin, testimony of being forsaken. No? Huwag po nating hayaan na tayo po'y makalimot sa Panginoon. Huwag nating hayaan na tayo po'y mang-iwan sa Panginoon. Tignan natin, no? Ang sinasabi ng Hebrews chapter 13, verse number 5. Nandiyan pa po kayo? Amen po. Hebrews chapter number 13, verse number 5. Ito isang pangako ng Diyos. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. Nakontento po tayo sa mga bagay na meron tayo. For He had said, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi na po tayo, no, I will never leave thee, iwan or ni pababayaan. Minsan tayo po yung nangiiwan at nagpapabaya sa Panginoon. Amen. Amen? Huwag po nating hayaan na matapos natin yung finish line na huwag nating hayaan na dumating ang Panginoon na hindi tayo nagpakatapat sa kanyang gawa. May finish line tayo na dapat nating matapos. At meron tayong mga bagay na hindi dapat iwan. Walang iba ang Panginoon at ang kanyang gawain. Amen? Kung sabi nga kanina, kung yung lahat ng mga nabautismo na marami nandito, puno na po tayo. Talagang kailangan na po nating lumipat. Bakit hindi pa tayo nakakalipat? Itong maliit nga, hindi natin mapuno-puno eh. Amen. Tama? Minsan hindi po inaalaw ng Panginoon yung mga bagay na tayo makalipat. Why? Kulang pa nga eh. Yung maliit nga, hindi nyo mapuno. Na how much more yung malaki? Baka pagdating doon, kakalog-kalog lang. Minsan, isa pang kinakalimutan ng mga believer, yung don't prayer meeting. Hello? Minsan wala nang nagwatan ng don't prayer meeting na. So nakakalimot po tayo. Iniiwan natin yung gawain na yun. Pinababayaan natin yung gawain na yun. Pero hindi nyo po naisip na mahalaga yung don't prayer meeting. Kung wala po yung prayer meeting na yun, wala pong successful Sunday service. Ang kapangyarihan ng isang church sa pamamagitan ng prayer meeting. Kapag wala na po nagpe-pray sa atin mga kapatid, wala na po yung power natin bilang mga anak ng Diyos. Subukan nung hindi mag-pray, sige. May kapangyarihan ka pa ba? Wala na. Di ba, nagpatotoo ang kapag na dito, sabi niya, nung ako'y nag-backslide, sinubukan kong hindi na mag-pray. Kahit, inuudyokan ako na mag-pray, ayoko mag-pray. Pinagpapatigas niya naman niya sabi, anong nangyari sa kanya? Di ba, nagpatotoo naman siya eh. Tama? So kung nakita natin yung mga ganong buhay, huwag na nating gayahin na tayo lumayo pa sa Panginoon. Di ba, marami tayong testimony na nakita. Ano nangyari sa kanilang buhay? Nagkanda despalimhado na. Dahil saan? Sa paglayo, sa pag-iwan sa Panginoon. So, kung nakita mong gano'n na, huwag ka nang tutulan. Dahil alam mo na yung nangyayari. Alam mo na yung mangyayari sa'yo kapag ginawa mo yung paglayo sa Panginoon eh. Kaya minsan yung testimony na gano'n, magiging hamon sa atin na magpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Lagi kong pinagpipray sa Panginoon, ayoko pong mag-backslide. Tulungan mo po ako. Minsan may kahinaan po ako, Panginoon, tulungan mo po ako sa tulungan at biyaya po ninyo. Makapagpatuloy po ako. Minsan, huwag niyo po kakalimutan na ipag-pray yan. Na Panginoon, I pray na huwag po akong mag-backslide at lumayo sa inyong kalooban. Minsan kasi yun nakakalimutan ng maraming Kristiyano eh. Marami siyang inihiling para sa kanyang sarili. Marami siyang inihiling para sa kanyang pamilya. Marami siyang inihiling para sa gawain ng Panginoon. Pero yung mag-backslide siya, hindi niya pinagpipray yun. Ang pagbabackslide, hindi naman yung totally lumayo yung tao, hindi na nag-church. Alam niyo po ang tunay na pagbabackslide, yung paglayo ng puso sa Panginoon. Amen? Minsan may Kristiyano, kahit nasa loob ng church, backslider pa rin. Tama. Why? Backslider in heart ang tawag doon. Yung present ka, pero yung iyong spiritual, absent. Nangyayari ganyan, lutang ka, wala tayo dun sa pakikinig ng salita ng Panginoon, hindi ka na na-excite na makinig ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, may kulang na sa iyong puso. Hindi na tama yung ating puso, dapat ipaalis natin sa Panginoon. Dahil siya lamang po yung tunay na makapag-aayos ng mga backslider in heart.
Kung nagbabackslide na tayo, nararamdaman mo na yung pandalamig, lapit tayo sa Panginoon. Mag-pray tayo, Panginoon, tulungan mo po ako. Ayoko pong lumayo sa inyo. Ayoko pong mawala itong, yung aking pong paglilingkod sa inyo. Palakasin niyo po ako muli. Amen. Amen? Ganun po yung pag-pray natin, huwag natin kalimutan yan. Every time na tayo mag-pray, Panginoon, I pray na huwag akong lumayo sa iyo. Dahil mahirap na malayo sa Panginoon. Sabi ng Bible, John 15 verse number 5, for without me, ye can do nothing. Amen? Wala tayong magagawa kung wala po ang Diyos sa ating buhay. Hello? Amen. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Ay, kaya ko lang ang sarili ko. Amen. Magmamalaki tayo sa ating mga magulang. Kaya ko na ang sarili ko. Hindi, pwede yun. Eh, yung magulang mo sa taas, ang Panginoon, kaya mo ba na wala yun? Hindi mo kaya. Amen. Amen? Kaya minsan huwag tayo maging mapagmalaki, mga kapatid. Mahirap na sa ating sarili na tayo nabubuhay, hindi dahil sa Panginoon. Number 3, testimony of being forsaken. Number 4, verse number 10 sa ating text. Diyan pa po kayo? Amen po. Okay, 2 Timothy chapter 4, verse number 10, number 10, okay, to 11. Sabi ng Bible, for Demas had forsaken me, kagaya ni Demas, iniwan niya si Apostle Paul, Hello? At makita natin, forsaken me, having loved this present world, minahal niya ang mundo. Ang problema kasi kay Demas, yung puso. Yung puso ni Demas naging mapagmahal sa mundo. Makikita niya sa Book of Philemon. No? And sabi nito, Crescent to Galatia, Titus unto Dalmatia, take note, only Luke is with me, take Mark, and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Di ba si Mark, sa Book of Acts, siya po'y unfaithful, unprofitable, pero pagdating sa Book of Timothy, sabi ni Paul, take Mark, for he is profitable to me for the ministry. Hello? Si John Mark, sabi niya, kunin mo si Mark. Di ba si Luke na lang yung lagi niyang kasama dahil si Demas, iniwan na siya, minahal ang mundo. Only Luke is with me, take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Kapaki-pakinabang. Di ba yung pag-aaral last week? How to be a profitable Christian. Amen? E makita po natin number 4, testimony of friendships. Testimony of friendship. Ibig sabihin mga kapatid, in ministry, we will not only encounter family or fellowship in our service to God. We will also have friends or true companions. Sa ating pong mabuhay mananampalataya, sa ating ministry nating ginagalawan, hindi naman tayo maka-encounter ng isang pamilya kagaya ng Faith Baptist Church. Amen. Okay? Meron tayo ito yung ating pangalawang pamilya. Minsan di ba mas higit pa itong pamilyang ito kaysa sa pamilya natin sa alaman? Tama? Walang kaplastikan. Why? Hindi kayo magkasundo ng mga pamilya mong tunay. Tama. Di ba? Minsan tinatama mo siya sa isang bagay na hindi naman dapat. Ayaw nilang gawin mo yon. So hindi kayo magkasundo. Pero kapag ka-Kristiyano ang harap mo, yung pamilya mo sa faith, di ba? Magkasundo kayo, alam niyo yung, halos alam niyo na nga minsan yung likaw ng bituka, sabi nga nila eh. Tama? Eh yung fellowship, umabot ng alas 2, puyat ng puyat eh. Kaya hindi rin maganda sa katawan. Pagdating ng mag-anniversary, nagkasakit ano. Eh makita po natin, hindi lamang family, yung fellowship, yung samahan. Diba, minsan nagkakaroon tayo ng mga ayos na samahan in our service to God, we will also have friends. Kaibigan. Diba sa ministry, nagkakaroon tayo ng mga kaibigan. Sabi nila, mga kaututang dila. Diba? Minsan meron tayong mga kaibigan sa ministry. Diba si Jesus Christ, sabi niya, nag-send siya ng Baitus. Amen. Ama, sa Book of Luke, chapter 10, Baitus. Ibig sabihin, yung paglilingkod sa Panginoon, minsan inaalo ng Diyos na may partner yan. Amen. Baitus. Sa Book of Luke. Diba? 2 by 2, diba? Sa sinabi doon. So makikita natin meron pong friendship. Ang tunay pong kaibigan, walang iba, unang-unang Panginoong Jesucristo. The Bible says, John chapter number 15, verse number 13, greater love had no man than this, Amen. that a man lay down his life for his friends.
Ang tunay po nating kaibigan, walang iba mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo. Binigay niya yung kanyang buhay sa cross of Calvary, 2,000 years ago. Para sa ano? Sa kanyang kaibigan. Tinawag po tayong kaibigan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Hello? Amen. Minsan meron tayong mga kaibigan sa labas na hindi naman tunay na kaibigan. Tama. Akala natin tunay na kaibigan sila. Diba, nag-preach ako last time yung how How to ba do yun? your real? How to know your real friend. Ito yun, yung unang-unang kong preaching dito na, kasi meron akong 22 na outline dito. Yung number 1 ko yun, yung how to know your real friend. Paano mo malalaman yung tunay na kaibigan. Di ba may mga pointers doon na pwede mong makita sa isang tunay na kaibigan or pwede hindi mo makita sa isang kaibigan. Tama. Okay, ang Panginoong Jesucristo po, siya yung unang tunay na kaibigan na nagpakita ng isang katapatan sa kanyang kaibigan. Kagaya ni Apostol Pablo, na makikita natin, si Luke is with me. Andun yung kanyang, at kagaya ni Mark, andun yung kanilang pong, yung pagkakaisa sa ministeryo, sa ministry, na hindi niya iniwan. Iniwan man siya ni Demas, dahil si Demas, di ba, di masyadong nagbabasa ng Bible, di masyadong nagpe-pray, di masyadong nagche-church. Kaya si Demas, ang sabi dito, had forsaken me, having loved this present world. Minahal niya yung mundo. So, minsan tayo rin po mga kapatid, sa ating pong pakikisalamuha sa labas, kailangan natin ma-examine yung ating ginagawang pakikipagkaibigan. Amen? Yung circle of friends po natin, kailangan natin ma-examine yan. Kung kayan ba yung tunay na kaibigan, minsan yung ating mga kaibigan, sila ba yung naglalayo sa atin para di magpatuloy sa gawain ng Panginoon eh. Amen. Amen? Kung pipili po tayo ng kaibigan mga kapatid, yung mga kaibigan ay nilalapit ka lalo sa Diyos. Amen. Amen? Pipili ka din ng kaibigan, yung mga kaibigan mo na nilalapit ka sa Diyos. Kaya minsan mas okay na sa akin na kaibigan ko, mas ayon sa akin eh. Mas matanda. Why? Na-encourage kang maglingkod sa Panginoon. Eh pagka medyo bata-bata ang ano mo, ka, SM tayo. Punta tayo sa kung saan ng mall. Ano nangyari na? Araw ng linggo, dapat nasa church ka, wala ka. Ano yun nyo kasi, barkada. Amen. Eh minsan, hindi naman talaga tayo, tawag po dito yung, meron tayong dapat na unang puntahan, walang iba, yung gawain po ng Diyos. Minsan, nanineglect natin yun, or minsan naiiwasan natin, or iiwan natin yun, dahil sa ating mga kaibigan. Amen. Mga kapatid, kung meron kayong mga kaibigan na naglalayo sa inyo sa gawain sa Panginoon, hindi tunay na kaibigan yan. Amen. Diba sabi sa Book of Proverbs, merong mga kaibigan doon na kaibigan mo lang siya kapag napapakinabangan ka niya. Tama? Diba ang Book of Proverbs is a practical book na makikita natin, marami tayong pwedeng i-apply dyan eh. Kaya kasabi ng Bible, Proverbs 27 verse 17, iron sharpeneth iron. Ibig sabihin, nagpapalakasan kayo sa bawat isa. Di ba yung pares kayo ng element, kapag ka pinag-kiss-kiss mo yan, mas nakikita yung isang kinang. Iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance. Walang iba yung character. Diba? The countenance of his friend. Amen? Mga kapag makita natin sa ating pong pagkaibigan, walang masamang makipagkaibigan, pero take note, dapat yung kaibigan natin na yan, sila yung nadadala natin at nahatak natin sa gawain ng Panginoon. Hindi yung gagawin natin yung ginagawa nila. Alam mo na nga mali, ang dami na nga nating preaching na napakinggan eh. Amen. Baka mundo yung ginagawa nila, gagayahin mo rin dahil lang nainggit ka. Apply. Ang alam nyo, ang kulang kasi sa mga Bible believer, application. Hawak na natin yung sandata, yung King James Bible, tamang doctrine na yung tinuturo sa atin, ang kulang, application. Tama? Ganyan po ang nangyayari sa panahon natin. Ang nakukulangan sa atin, application. Kaya kahit anong silbi nung inaral natin, kapag walang application, useless yun, sabi ng Diyos eh. Knowledge without application is useless. Amen? Ano man yung ating natututunan, kung hindi naman natin siya ipinapamuhay, ina-apply lahat ng yun ay useless. Wala rin po yung silbi. Amen? Kaya makita po natin, yung ating tunay na kaibigan, walang iba, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Okay? Testimony of friendship. Minsan nandiyan yung patotoo na yung sa ating pakikipagkaibigan. Okay? Testimony of friendship. And the last. Diyan pa po kayo? Amen. Amen. Verse 14 to 18. Verse 14 to 18 sa ating text. Okay? 2 Timothy chapter 4, verse number 14 to 18, the Bible says, Alexander,
the coppersmith, did me much evil, the Lord reward him according to his work, of whom be thou aware also, for he hath greatly withstood our words. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Verse 17, notwithstanding the Lord stood with me, and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lions. Verse 18, and the Lord shall deliver me from evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. And the last testimony of the Lord's faithfulness. Testimony of the Lord's faithfulness. Amen, brethren, throughout our long service to the Lord, have you ever realized in your life that God has abandoned you or forsaken you? Sa ating po bang buhay, sa haba ng ating paglilingkod, na-realize po na natin or naranasan po ba natin na tayo po ba iwan ng Panginoon? Hello? Yung pagkain mo lang sa pang-araw-araw, patunay lang na merong Diyos na nagpo-provide ng iyong pangangailangan. Faithfulness po yun ng Diyos sa araw-araw. Let us remember, even if we have not been faithful in the past years, sa mga nagdaang taon, kung di man tayo faithful, even if we have not been faithful to these years, God is still faithful in blessing. Doon sa mga pagpapala na para po sa atin. Hello? Kahit hindi ka tapat, kahit hindi tayo tapat, ang Diyos ay patuloy na tapat sa bawat sa sa atin. Hindi siya nagsawang magpala sa atin. Bakit tayo minsan hindi pinagpapala? Dahil sa kagagawan din natin. Hindi tayo tapat sa Diyos eh. Pero makita natin yung katapatan na ginawa ng Panginoon sa verse 17, notwithstanding the Lord stood with me, strengthened me, that my the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might be here, and I was delivered out of the mouth of the lions, and the Lord shall deliver me from evil work. Ibig sabihin, hindi siya iniwan. Diba sa verse number 16, no one stood with me. Pagdating ng verse number 17, notwithstanding the Lord stood with me. Ang Diyos, yung siyang nag-stay sa Kanya. Amen. Iniwan siya ng maraming niyang kaibigan, kinalimutan siya ng maraming kaibigan, pero ang Diyos, hindi siya kinalimutan at hindi siya pinabayaan. Amen? Ganun din po sa atin. Marami po akong kaibigan na iniwan dahil hindi po kami magkakasundo. Why? Sabi ng Bible, di ba, can two walk together except they be agreed. So, kung yung ginagawa nila makamundo at ikay ang ginagawa mo para sa Panginoon, sa tingin mo magkakasundo kayo? Hindi po. Yung buhay nila, akala nila masaya, panayang inom, panayang bisyo, pero may kulang sa kanila. Amen. Ang kulang sa kanila yung meron tayo. Ano yung meron tayo? Ang Panginoon Yesu Cristo. Amen. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, yung katapatan ng Panginoon sa atin, kahit na mahirap ang buhay, kumakain pa rin tayo ng 3 beses sa isang araw, napakalaking katapatan na ng Diyos sa atin yun. Amen. The Bible says, they are new every morning, great is thy faithfulness. Gaano katapat ang Diyos sa bawat sa atin? Great is thy faithfulness. Hindi tayo tapat, pati ang Diyos is still tapat sa bawat sa atin. Amen? Kaya wag po tayong masyadong maghanap o wag po tayong masyadong mag-expect na sobra-sobra sa Panginoon kung tayo mismo ay kulang yung ating ginagawa para sa Kanya. Amen. Sabi ng Bible, content of such things as He have. Yung magang bagay na meron po tayo, makontento tayo dahil ayun po yung nagpapatunay na tapat ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Sabi ng awitin, count your blessing, them one by one. Hello? Bisa lang, ang binibilang lang kasi natin, yung mga bagay na nakikita natin. Pero yung mga bagay, yung mga pagpapala ng Diyos sa atin, yung buhay na walang hanggan, yung spiritual blessing na binibigay sa atin ng Diyos, hindi natin siya ninonotice. Hindi natin siya tinitignan. Hello? Pagpalit makita natin yung katapatan ng Panginoon sa kahabaan ng ating paglilingkod sa Panginoon, hindi nang iwan ng Diyos sa atin. Amen. Hindi siya nagpapaya sa atin. For our conclusion, 1
1 Corinthians chapter number 15. Verse 58. Verse 57 to 58. Sabi ng Bible, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. That your labor is not in vain in the Lord. Yung mga ginagawa po nating pagpapagal, ay hindi po yan mawawala ng kabuluhan sa Diyos. Why? Tapat ang Diyos sa atin. Yung mga ginagawa natin sa Kanya, ang Panginoon kasi hindi siya nakatingin sa dami ng ginawa. Nakatingin siya dun sa kalidad na ating ginawa. Diba sabi ng Bible, for what sort it is. Meaning yung sort means quality. Eh kapag dumaan sa apoy ang iyong ginawa sa Panginoon, hindi naman pala kalidad yung ginawa para sa Panginoon, masusunog. Tama? Minsan sa ating ginagawang paglilingkod pa lang dito, nasusunog dahil sa mga kasalanan na nating nagagawa. Sayang yung ating mga ginagawang pagpapagal kung masusunog lang din. Pero mga kapatid, ang Diyos ay hindi po siya nakakalimot sa ating mga ginawa. Diba? Sabi ng Hebrews chapter number 6. Hebrews chapter number 6. Diyan ba po kayo? Amen. Salamat at walang natulog. Kaya nga sabi ko kanina, ang pagtulog po ay pagpapractice siya na ikaw patay na. Diba? Sa Bible, ang picture ng death, walang iba yung pagtulog. Di ba? Merong physical sleep, spiritual sleep. Okay, Hebrews chapter 6, verse number 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have shewed toward His name, in that you have ministered to the saints and do. Amen? Hindi niya po kinalimutan ng iyong ginawa. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Yung ginagawa natin sa pagpapagal, hindi niya nakalimutan. Especially kung yung ginawa natin ay acceptable, perfect will of God, hindi niya nakalimutan. Hindi naman makakalimutan ng Diyos eh. Minsan ang Kristiyano makakalimutin. Hindi niya naalala yung commitment niya sa Panginoon. Minsan may mga Kristiyano, nag-commit tayo sa Panginoon, pero yung kinamit natin sa Panginoon, binabawi natin, kinakalimutan natin. Tama po ba yun? No, sir, no, ma'am. Once na sinabi mo na yung commitment mo sa Panginoon, wag dapat tuparin po natin yung sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen? Dahil ang Panginoon, hindi siya unrighteous na yung ginagawa mo. Nakakalimutan niya, hindi po siya ganun. Tayo minsan ay nakakalimot ba't ang Diyos? Hindi po siya nakakalimot sa kanyang mga pangako sa bawat sa puso. I hope and pray mga kapatid, ang testimony ng kapatid na Pablo ay maging nakita rin po natin dito sa ating buhay. At isang araw mga kapatid, makita natin yung pinakahigit sa lahat, yung testimony of the Lord's faithfulness. Yung katapatan ng Diyos sa bawat sa puso. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, na nasa langit na makapangyarihan sa Panginoon, salamat po sa kabila po ng meron pong labanan, hindi mo po kami iniwan. Sa kabila, Panginoon, na meron po kaming takbuhin na dapat matapos, Panginoon, andyan ka po palagi nakalalay sa bawat isa po sa amin. Panginoon, sa kabila po ng kami iniwan ng mga dati naming kaibigan, salamat, andyan ka po, at kayo po yung tunay na kaibigan sa bawat isa po sa amin. Hindi lang po kayo, Panginoon, meron po kami mga kapatiran na mga tunay na kaibigan at tunay na kapamilya na nagpapaalala sa amin upang kami po ipatuloy na maglingkod sa inyo. At Panginoon, salamat sa mga katapatan niyo po sa bawat isa po sa amin. Panginoon, patawad po sa aming mga lapses, sa aming pong mga pagkukulang, sa aming mga ginawang hindi tama sa inyong harapan. Panginoon, salamat sa katapatan na meron ka sa bawat isa po sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami hanggang sa inyo pong pagdating ay masumpungan niyo rin po kami na nagpapakatapat at nagpapatuloy sa inyo pong gawain. Kagaya na naman po na sinabi ni Dr. Peter Rahman, my plan is to stay faithful until He calls me home. We open pray, Panginoon, magkaroon po kami ng plano na maging tapat
hanggang sa inyo pong pagbabalik sa rapture time. Lord, again, salamat po sa testimony ni Apostle Paul. Salamat sa inyo pong salita na aming nakita sa gabi nito. Ito lamang po, Diyos, ang aming panalangin na nagbubuhat ng papasalamat sa inyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen.